So, what is up mga ka-chef? So, another day, another tips, another learning sa itong i-share karon. By the way guys, this is my new account sa ato ang Facebook o YouTube. Kaya akong gilahi ang ato ang account with regards sa different kind of content na atay content nga 101 which is this channel, the Chef 101 by Chef Latagaw. Sa ato ang follow mo sa atong Facebook ug sa atong YouTube. Then naapod to atong Chef Latagaw which is sa ato ang camping cooking, food trips, food laag ug mga food reviews. Then kung gusto pud mo sa ato ang mga old videos, nariya po to atong Chef Jun Ray nga channel sa video, sa mga video na to, sa old nga videos kung gusto mo review sa atong mga old tips. Ato sa Chef Jun Ray nga channel sa YouTube. Alright guys, this is the part 2, last full content na to nga kato ang regarding sa standard year recipe o costing. So nag-comment man good nga chef kanang sorry kayo kay baguhan mi, dili kayo mi kasulod, wala kayo mi kasabot and short sa katong content. Pwede pa content o specific and direct dito sa kato ang content nga topic nga costing. So right guys, nakoy buhaton nga video sa Excel. Pwede ninyo sa sundan, pwede ninyo awaton, pero maglisod mo, pwede ko ninyo PM, send lang mo email ani nga copy. Then inyong buhaton is to copy and paste na lang sa mga ingredients nga inyong isulod sa akong gibuhat nga Excel. Mura ni siya o kining formulated na siya formula o copy paste na lang ang inyong ibutang. First of all, ang ato yung first nga buhaton guys, pag once nga mag-costing mo, naagyod mo yung dapat standard nga recipe. Then naka-yield na ang mga ingredients nga inyong i-input sa inyong standard recipe, ayan yung costingan. Kay pag once nga sayop ang yielding adto nga mga ingredients, sayop po ang inyong input nga cost is some price per ingredients. So more likely ang cost nila na is magka-sayop-sayop na gina siya. Ang standard recipe nga format guys, editable ni siya. So kung mga mo ani, pwede na ako ni-send, pwede po na ako ni siya, pwede po ninyo sundon, giunsa na ako paghihimo. So first akong buhatan pangalan na to, atong buhaton nga recipe is ang beef broccoli. So edit niyo na sa ibabaw kung sa pangalan sa menu, edit broccoli, then yielding kung pila ka buhok niyo ha i-produce. Like for example, one serving na to guys is good for 3 to 5 max. So meaning to say 5 katao makakaon sa ka-serve. So first ingredients is ang beef sirloin. So beef sirloin guys, ang inyong buhaton is kailangan ninyo i-test trimming niya po, i-triman ninyo siya, i-trim. Kung pilay mo result after sa 1 kilo, mo rin to inyong kuhaan o per grams from the selling from the pagpalit ninyo nga presyo is 390. Utang na 390. Divide din ninyo og pilay malimpyo sa 1 ka kilo nga beef. Let's say akong ibutang lang sa 800 grams ang nalimpyo. So 390 divided by 800 grams. So magawas na din yang per grams actual nga clean. I-times din ninyo, multiply din ninyo sa result og 1,000 para mo gawas na din na po ang iyang new per kilo nga price katong limpyo na. No, kay mausag man siya guys, kay nawalaan man sa mga litid. So ang mugawas na rin na nga presyo is ang clean trim. So dili na siya mao ang presyo sa inyong pagpalit sa karne nga napay mga trimmings. More likely mo taas na yung presyo. No, from 390 to 800 grams nga limpyo, 390 divided 100 is mugawas na rin yun nga 187 yang per kilo. So ang inyong buhaton layon diri is kung pila inyong kailangan, like say if 5 katao, 60 grams akong allocation sa 1 katao, so 60 times 5 automatic 300 grams akong kailangan nga karne. So kining cost guys, mugawas na dayon diri iyang total cost per ingredient. Next mo ra gyapon sa susunod nga ingredients, broccoli, second main ingredients, broccoli. So broccoli ninyo is na inyong gipalit is like 150 ang kilo. So inyo hanapod karong i-trim, limpyuhan ang buko,
ang stock kay inyo man ang more likely magamit man ang stock kung inyo na limpyuhan. Then ang iyang flour pang waan tong mga may labot nga mga sanga-sanga. Sumagawa sa puda kung pila na pod ka grams ang nalimpyo sa isa ka kilo. Paggawas na sa isa ka kilo sa actual grams, ibutang na lang nato ang actual grams magawas is 550. So i-divide na din nimo ang imuhang buying price nga 150 divided by pila limpyo nga nigawas nga grams. Mugawas mo nito iyahang result. Ang pila result ato, it multiply ni pod nimo another 1,000 kay para mugawas ang bag-o niya nga per kilo, no, actual clean. So ibutang na po dahil ni mo diri ang akong allocation per grams per tao kay good for 5 man akong beef broccoli is ang akong ibutang diri per kilo per head is what butang na nako og 75 grams. So muna akong allocation per 1 serving. So magawas na po din niya iyahang per kilo, no, ay per grams. 75 grams mugawas yung actual nga presyo. So sa onions, the same yapon kung pila inyong palit nga per kilo o pila inyong kumpara mo po ang inyong ibutang din ni. More likely akong ikuhaan og trimmings nga 10 grams. So kung akong palit is 150, example na lang nato, may dira yapon nga mo inyong ibutang dira presyo. Kaya more likely gamay ra man kay panit naman. Hindi mo kayo makapekto. So 150 ang kilo sa onion, pila kailangan nimo akong ibutang is tag 5 grams per head. Allocation ako sa ako ang recipe. So 5 katawo ang makakaon sa isa ka recipe, so 25. So iyahang actual rate is muna na. Same nga po sa garlic, kung pila inyong palit yung presyo mo, yapon inyong ibutang diha. Sunod-sunod na siya. The same na yapon na siya sa sunod nga mga ingredients. So 100 ang kilo sa akong palit nga garlic, 25 yapon mo igamit, automatic mo gawas na siya. Kaya na naman siya yung formula. Mo gawas na yang total cost for 25 grams nga garlic. So ang sunod is ang oyster sauce. So kung pila inyo ang palit sa oyster sauce, like for example ang iyahang packaging is 1 liter. So the same na 1 kilo o 1 ml, 1000 ml, 1000 grams. The same na sila. So depende na dahil na sa imuhang packaging. Like for example, kani nga packaging ang imuhang gipalit is like morning packaging sa imong oyster 1000 ml ang nakabutang. So 1000 ml imong ibutang dinhi. Kung pila yung actual price sa pagpalit nimo, so mo po imong ibutang din na sa iyahang presyo kana diha. So 312. So next is ang ako ang kailangan lang dayon, pila imong kailangan ana sa isa ka recipe, no? So kailangan lang lako og tag 2 grams per pack. So ang mugawas na ana is 10 grams per recipe. So mugawas na din ang pila iyang kailangan nimo, mugawas iyang price. So the same yapon sa sunod nimo nga ingredients na pod ug unsa na po imo ang kailangan nga ingredients, butang nimo diri sa iyahang space kung asa ang mga pangalan sa ingredients, type na pod nimo diri, no? Next is ang ako ang gipalit nga ingredients na pod is ang oil. So kailangan kog oil nga panggisa. So isa ka kilo is butang na nako 60. So kailangan ra ko og like 10. So mugawas gyapon ang iyahang actual cost sa 10 milligram o 10 grams. Ang sunod na po is ang asin. So depende na din kung pila inyong asin guys sa inyong presyo. So kung inyong presyo sa inyong asin is like ang inyong palit kato yung actual mo nang ayha na ta mag-costing after na sa pagpangumpra ninyo. Kay kung unsi actual ninyo nga price pagpalit sa inyong recipe mo dapat ninyo ibutang. So akong asin palit na ako is 30 ang kilo, kailangan na po na ako og 10. So matik gawas ang iyahang actual cost per ingredients. So sunod na po dayon ang akong kailangan is ang black pepper. Black pepper is medyo mahal, so kailangan mo og actual na po ninyo nga kaning gipalit, depende din sa inyo ang gipalit nga packaging. So akong gipalit nga packaging ani is gagmay.
So ang gagmay nga packaging nag-cost ra og ang asa ka packaging na gipalit is 35 grams ra. Pero yung presyo is mahal, 116 kay mahal man gyud ang black pepper labi na og katong McCormick nga brand, high-end nga brand. So 5 grams ra kung kailangan, so automatic mo gawas sa inyong actual cost. Kaya kung wala mo inani guys, dili ninyo makuha og pilay cost sa inyong gibutang. Magmata-mata ng lugar mo diya, no? Wala mo idea on sa isulod pilay actual cost sa inyong gibutang. So kung na may actual dito nga as I said lagi, kung naagid mo yung recipe standard nga inyong gi-R&D, inyo nang gibutang dia op muna kung kailangan o muna kung gibutang hagigi per grams inyo, oy lami man dai sakto na to 5 grams ra kung ibutang, so automatic maka-provide mo og standard nga recipe. So kani ako lang ning gibuhat para mas madali na to compute, no? So kini di gid ninyo mabuhat ni kung accurate kung dili ninyo buhatan og standard nga recipe. So na ilisan ako katong another nga hindi niyo ni mabuhat kung dili ninyo buhatan ng standard recipe. So kailangan gid niyo buhatan actual standard recipe katong yung R&D. Buhat mo dito inyong gibuhat nga actual nga pagbutang sa ingredients. So mukuha ninyo ang quantity, dito na ninyo buhatan og ginani nga formula para makuha gyud ninyo ang actual nga cost per ingredient. So beef cubes, so sa isa ka butang ninyo kailangan ra mo og pila inyong palit sa inyong packaging sa inyong beef cubes. Automatic na gapon na siya magawas daya kung pila inyong gipalit. Let's say na lang is ang inyong palit is katong 600 grams, yung presyo 350, nga imong gibutang gitimbang nimo, ayan nimo gitimpla, ang imong harang gibutang is 10 grams, automatic mo gawas pud ang iyang value for ingredients, yung pila yung cost. So next na pod is ang inyong gibutang is ang sesame oil. So inyong gipalit nga sesame oil is katong gagmay lang nga botilya, 207 grams. So ang presyo ato is 271. Nagpatak ra mo dito, gitimbang niyo daan pag ending nyo 5 ml lang ang napatak, automatic mo gawas ang iyang cost. So next na po is ang inyong gibutang is cornstarch. Para sa cornstarch pang palapot. So ang kilo sa cornstarch karon is nasa 60. So, ibutang na to 60 ang iyahang price. So, meaning, or 70. Ang iyong ibutang is 10 riyapon. So, automatic gawas yapon ang iyahang actual cost. Nag-garnish mo dito og fried garlic after. So, ang fried garlic ng palit is tang na lang nato og 275. So automatic 10 grams gawas ang inyong cost per price. So mugawas na rin diri ang total niya guys. Kanang total niya gibuhatan nag formula nga nagdugang pa ko og butang na to garnish pa nga spring onion. So spring onion inyong palit is like ang isa ka kilo is what 150. 10 gapon kay pang-garnish raman. So mugawas na dayon niya ang actual cost. So karon guys, muna iyang total cost per recipe. So ang total cost niya sa overall tanan nga gigamit nimo ni gawas og 201. So dako na siya daan guys. So plus mubutang ba yun ko og 10% sa imuhang total kay sa inflation rate, kay pag once nga mutaas o mugamay ang presyo dito sa market, safety ang imuhang cost, dili na siya ma-compromise. So total line nimo ana naaday nakabutang dari nga pila imong gusto nga food cost. Let's say 30 grams imong 30% imong gibutang nga food cost, automatic na dayon na siya mugawas diri ang iyahang selling price kay na siya mga formula. Pag once nga kaninyong kopyahon guys, ang inyong i-edit lang ani is kung pila ra inyong gusto ang kanang percentage. Pag i-mo nang 25 mo himo pud siya inana iyang selling price, no? Kung imo ang buhaton og let's say 30 mo po na iyang selling price. Yun sa man na siya. So automatic kung pila ang imong total cost divided by 30%, ugawas day na ang iyahang selling price. Plus kung naa kay tax mo po ni siya ang imuhang sundon sa ubos.
So kini siya nga format guys, formulated ni siya. It's up to you kung gusto niyo kopyahon kay dali ra ni siya ninyo sundon. Kung naamoy additional ninyo nga mga ingredients, insert ra mo ibabaw sa isa ka cell, then copy paste rin ninyong isa ka sulod para copy ya po ng formula. So inana ra siya ka simple guys, di ba? Kung gusto ninyo gamay ang selling price, dako lagi kay ninyo siya. Kaya na siya dili man ni siya actual, ako lang siyang gibuhat. More likely mangita gyud mo og supplier nga mas barato kay para mas mugamay ang presyo, mugamay inyo ang cost. Kay kung inani nga presyo pa lang daan, sa cost pa lang daan, lako na. How ka makabaligya kag 739 isa ka serve ng broccoli? So mahal kay, di ba? Kani siya ako lang ni siyang actual. So more likely ang inyo hagyong buhaton pag once nga mag-costing na galing mo magbuhat sa mulaan og recipe file nga standard R&D para wala siya variance nga may tabo. Dako man lagi imong gi-compute mo ni imo actual gibuhat sa imo recipe file nga imong gi-actual po dito pagluto daghan. So dadto na dayon mo dako imong food cost kay na may variance, no, na may siya discrepancy. So karon guys, ang imong buhaton gyud pag once nga magbuhat gyud kag recipe, mangumpra sa kadaan. Kung say actual dito nga presyo mas better, kung mas barato imong makuhaan, mo to imo dayong ibutang diri sa imong costing sa imong gibuhat nga recipe file. So inana na siya kadali kayo guys, dili isa lisod buhaton labi na kung naamoy standard nga recipe file. Dayon with regards din sa hosting, kailangan gyud accurate. Dili pwede nga isa ka patak nimo sa asin wala ka kabalo pero actual cost ana. Dapat na agi na siya actual cost, no? So kailangan nimo siya buhatan gyud og inani kay di man nimo makuha ang mga actual nga mga costing kung imo harang mata-matahon. Okay? So kung gusto mo ginani nga recipe, follow me, then message me kay tagaan ta mo email ani, then question lang guys. Dili ka makamao kung dili ka mangutana guys. Pangutana mo, knowledge come from asking the expert. Knowledge come from asking the mentor. Kung maghilom-hilom ra ka diya sa daplin guys, wala gid kay mahibawan, di ba? Kung maghilom-hilom ra ka diya nga wala kay pangutana, dili gid ka makahibalo. Do ask, pangutana gyud unsa imong gusto ipangutana kay para makahibalo ka. That's how to develop your personality, how to grow your career. Dili pwede nga personal. Yes, personal learning siya. Pwede ako mag-research. Yes, dili man ma-explain sa imo dito maayo. No, like for example, kanya akong gi-discuss karon, you can message me, you can comment, then ask where nga area ka naglibog. Kay tabangan na ka naagi ko nagbuhat ani nga video kay para makabalo mong tanan ug unsa sad akong kahibalo. So parang sharing is caring. So message mo guys, kung naglisod mo, PM mo kung sige mo puntana. Dili lang ko kuto bantod sa sunod nga topic, so nga video. Please follow sa ato ang mga pages nga na-address sa ato ang screen guys. Until the next topic mga chef, peace out.